Metro Manila, ang puso ng ekonomiya ng Pilipinas, ay patuloy na lumalawak upang makasabay sa mabilis na urbanisasyon at modernisasyon. Sa kabila ng kakulangan sa lupa, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpatupad ng mga reclamation projects upang lumikha ng mas malawak at bagong espasyo para sa tirahan, negosyo at komersyal na mga pasilidad. Sa kasalukuyan, may mahigit 187 reclamation projects sa buong Pilipinas. Ilan dito ay aprobado na, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng konstruksyon at proseso. Karamihan sa mga proyektong ito ay sinusuportahan ng lokal at pambansang gobyerno bilang bahagi ng pang-ekonomiyang pag-unlad. Ang land reclamation ay ang proseso ng paggawa ng bagong lupain sa tabing tubig. Sa over 187 reclamation project sa Pilipinas, ang 25 na proyekto rito ay nasa parte ng Manila Bay mula sa siyudad ng Navotas hanggang sa probinsya ng Cavite. Layunin nito na makagawa pa ng mahigit 10,000 hectares na lupaing magagamit. Mahigit 14.9 million ang populasyon sa Metro Manila base sa census ng Philippine Statistics Authority taong 2024. Dahil sa lumulobong populasyon, ang reclamation projects ang nakikitang paraan para mas mapaganda at maisaayos ang komunidad. Ang Manila Bay ay isa sa pinakamahalagang natural harbors sa Silangang Asya dahil sa economic significance nito. Kaya naman ang mga proyekto rito ay may iba't ibang layunin tulad ng pabahay at infrastruktura, port expansion, beach restoration, at oil and gas installation. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 kaabang-abang at pinakamalalaking reclamation projects sa Metro Manila na may bilyon-bilyong pisong halaga ng investment. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel na ito, iniimbitahan kitang pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang kwentong kapupulutan mo ng aral tulad nito. I-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos. 7. Manila Solar City. Ang Manila Solar City ay isang futuristic na proyekto kung saan saklaw nito ang 148 hektaryang reclamation project sa tabi ng Cultural Center of the Philippines Complex, sa likod ng Manila Yacht Club at Philippine Navy Headquarters. May estimated development cost na 23.6 billion pesos ang joint venture project na ito sa pagitan ng City of Manila at Manila Gold Coast Development Corporation o MGDC na pagmamay-ari ng bilyonaryong Tieng Brothers. Noong 2019, tuluyang inaprubahan ito ng Malacanang. Noong 2021 naman, naglabas ng opisyal na go signal ang Philippine Reclamation Authority o PRA upang simulan na ang mismong reclamation at sinimulan naman ang pagtatambak noong 2023. Ang Manila Solar City ay isang ultra-modern at eco-friendly central business district na magpapabago sa skyline ng Maynila. Ito ang kauna-unahang multi-billion peso project sa bansa na gagamit ng makabagong teknolohiya sa enerhiya, solid waste management at environmental conservation. Itatayo ito sa Manila Bay bilang isang high-tech na distrito para sa turismo, negosyo at tirahan. Naglalaman ito ng business centers, commercial at residential properties at tourism facilities tulad ng isang international cruise ship terminal. Gagamit ito ng malalaking cisterns na mag-iipon ng tubig ulan para iproseso at makapag-produce ng malinis na tubig. Para mabawasan ang food waste, bawat gusali at tahanan ay magkakaroon ng carburetors, isang device na nagdudurog ng tira-tirang pagkain upang makalikha ng methane gas at compost na gagamitin para sa enerhiya. Bukod dito, magiging sentro rin ito ng urban farming, kung saan ang bawat glass-covered building na nakaharap sa araw ay magkakaroon ng mga kahong taniman para sa gulay at ornamental plants.
Bilang bagong entertainment hub, magkakaroon din ng kauna-unahang international cruise ship terminal sa bansa. Ang reclamation project na ito ay makapagbibigay din ng malaking oportunidad para sa komunidad dahil inaasahang magkakaroon ng 500,000 na karagdagang trabaho at 50 billion pesos na revenue kada taon. Isa pa sa isasagawang transformation sa lugar ay mahahati ito sa 2 isla at maglalagay ng tulay na may glass floor na kokonekta sa 2 ito. 6. Pasay Harbor City. Isa pang major project ay ang 72 billion peso land reclamation project ng Pasay City sa Manila Bay. May sukat ito na 265 hectares na aprubahan ng Philippine Competition Commission ang joint venture ng Pasay Harbor City Corporation at ng Pasay City LGU para sa land reclamation project na ito na layuning makagawa ng urban center malapit sa area ng Mall of Asia sa mga susunod na taon. Ang proyektong ito ay inaprubahan ng Philippine Reclamation Authority noong 2019 at sinimulan naman ang pagtatambak noong 2021. Layunin nitong palakihin ang Manila Bay Area upang gawing isang world-class na destinasyon para sa turismo, negosyo at entertainment. Magkakaroon din ito ng 2 isla. Ayon pa sa kanilang official website, Harbor City is a groundbreaking development project involving the reclamation of 265 hectares of offshore areas in Manila Bay to build a new cosmopolitan, eco-friendly, and iconic waterfront city, the Manhattan of Manila Bay. Ilan sa mga highlights ng Pasay Harbor City ay ang pagkakaroon ng multi-lane arterial road na konektado sa CCP at MOA complex kaya't mas magiging accessible ito sa publiko. Magkakaroon din ito ng transit nodes para hikayatin ang paglalakad at paggamit ng alternatibong transportasyon. Sisiguraduhin ding walking distance ang waterfront at mga park saan mang bahagi ng Harbor City na magbibigay ng ligtas at komportableng espasyo para sa mga tao. Mayroon namang 7 distrito ang Harbor City, ang Gateway, Channel East, Channel West, Central Park, North Dock, South Shore at West Wharf na idinisenyo base sa lokasyon ng baybayin at kaugnayan nito sa Manila Bay. Bukod dito, layunin ding mapabilis ang transportasyon sa lugar maging ang development gaya ng mga tren at upcoming subways sa Metro Manila. Tampok din dito ang 9-kilometer waterfront, 89 na ektaryang kalsada at malalawak na pasyalan tulad ng Central Park at mangrove forests, isang linear park network at pedestrian-only corridors. 5. Manila Waterfront City. Ang Manila Waterfront City ay isang under-construction land reclamation na may lawak na 318 na ektarya. Kaya naman ito ang pangalawa sa pinakamalaking land reclamation project sa syudad kasunod ng Horizon Manila. Mayroon itong estimasyong gastos na aabot sa 34.4 billion pesos para sa development ng lugar. Joint venture ito ng Manila City Government at Waterfront Manila Premier Development Incorporated na pinangungunahan ng Gatchalian family. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority taong 2022. At sa kasunod na taon, opisyal na sinimulan ang pagtatambak ng buhangin sa area nito sa Manila Bay. Isang engrandeng proyekto ang binabalak dito bilang susunod na arts at cultural hub ng lungsod. Bahagi ng mas malawak na plano para sa CCP Complex o Cultural Center of the Philippines. Sakop nito ang mahigit 23 acres ng prime waterfront land na nakaharap sa Manila Bay. Ang development ay binubuo ng 92,903 square meters ng retail spaces, isang 52-story serviced apartment tower, boutique hotel, mga opisina, floating pavilions at restaurant, pati na rin mga pampublikong lugar tulad ng Festival Plaza, Viewing Deck,
public park, ASEAN Garden at 800-meter pedestrian waterfront boulevard. Ang disenyo nito ay inspirasyon mula sa hagdan-hagdang palayan ng Hilagang Luzon. Ang waving elements at makinis nitong arkitektura ay nagbibigay ng kakaibang konsepto at breathtaking na tanawin habang pinapakita ang conceptual design ng Manila Waterfront City. Isang modernong espasyo na pinagsama ang sining, kultura at urban lifestyle sa puso ng lungsod. Layunin nitong gawing mas globally competitive ang Maynila bilang isang business at tourism hub sa Asia. 4. New Manila Bay City of Pearl. Ang City of Pearl ay isang cutting-edge smart city project na may lawak na 407 hectares. Ito ay joint ventures ng City of Manila LGU at UAA Kinming Development Corporation. Noong 2017, inaprubahan ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang proyekto sa pangunguna ng UAA Kinming Development Group, katuwang ang Gohan Strategy at HPA Architects. Ngunit hindi pa nagbibigay ang Philippine Reclamation Authority para sa final approval nito. Isang world-class real estate project ang itatayong ito sa puso ng Maynila na may layuning maging pinakamalaking self-sustaining smart city sa buong Asia at gagamit ng artificial intelligence. Ang New Manila Bay City of Pearl ay naglalayong magkaroon ng mahigit 500,000 na mga residente at 100,000 job opportunities. Ang proyektong ito ay idinisenyo upang maging isang walkable city na may modernong infrastruktura at eco-friendly urban planning. Magkakaroon ito ng advanced driverless railway system, Central Park, golf course, Pacman Stadium at water taxis na magkokonekta sa iba't ibang distrito ng lungsod. Target nitong maging isang pangdaigdigang destinasyon na may modernong commercial, residential at touristic hubs. 3. Pasay 360-hectare Reclamation Project o SM Smart City. Sa Pasay City rin matatagpuan ang 360-hektaryang reclamation project na may pinakamalaking estimated development cost na 150 billion pesos. Ang proyektong ito ay joint venture ng Pasay City LGU at SM Prime Holdings Incorporated o ang property developer at subsidiary company ng SM Investments Corporation na pagmamay-ari ng C family. Sa pangunguna ni Hans T. C., President ng SM Engineering Design and Development Corporation, ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na plano ng Pasay City upang maging isa sa mga pangunahing business hubs sa Pilipinas. Matapos makatanggap ng notice to proceed noong 2019, sinimula naman ang konstruksyon taong 2022. Layunin ng SM Prime na gawing sentro ng negosyo ang lugar. Inaasahang higit sa 1 milyong trabaho at bilyon-bilyong buwis ang malilikha nito. Bukod sa pagbabago ng skyline ng Pasay, ito rin ay patunay ng tagumpay ng public-private partnerships sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Ito ay ikokonekta sa MOA Complex na isa ring reclaimed land project ng SM Group. Ilan pa sa gagawing development sa reclamation land ay ang isang world-class mall, mga opisina, tirahan, entertainment arena, 5-star hotel, at convention center. Ayon sa SM Prime, matatapos ang land development phase nito sa pagtatapos ng 2025. Inaasahan din na makumpleto at mai-handover sa Pasay City Local Government ang proyekto sa taong 2028. 2. Navotas Coastal Bay Reclamation Project. Isa sa pinakamalaking reclamation project sa bansa, ang proyektong ito na tinatawag ding Navotas Boulevard Business Park. May lawak na 650 hektarya ang bagong lupa na planong i-reclaim para sa urban at industrial development ng Navotas City. Pinakamalaki ang sakop nito kumpara sa 6 na nasa listahan. Ayon sa pag-uulat, mayroon din itong estimated development cost
na nasa humigit kumulang 58 billion pesos. Ito ay joint venture project ng Navotas at Argon Bay Construction Company Incorporated na siyang subsidiary ng San Miguel Corporation. Isa ito sa inaprubahang proyekto ng Philippine Reclamation Authority noong 2018 at kasunod na taon ay sinimulan na ang konstruksyon. Ang master plan nito ay dinisenyo ng Sir Bana Jurong. Ang proyektong ito ay inaasahang magbibigay ng mas maraming trabaho, pabahay at modernong infrastruktura na susuporta sa lumalaking populasyon ng lungsod. Ilan sa konstruksyon na nais itatag dito ay ang mahigit 3,000 units para sa socialized housing at residential condominiums, public facilities, commercial areas, parks, open spaces, vendors area, daanan ng mga bangka at fisherman's wharf. Isa pa sa magandang ipapatayo ay ang expressway na konektado sa New Manila International Airport sa Bulacan. 1. Horizon Manila. Ito ang pinakamalaking reclamation project sa City of Manila na may lawak na 419 hektarya dahil tinatayang nasa 109 billion pesos ang estimated development cost nito. Ang pagtatag nito ay pinangungunahan ng City of Manila LGU at J-Bros Construction Corporation. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong 2019 at sinimula naman ang development noong 2023. Kaya tinatayang nasa 6 hanggang 8 taon ang kakailanganin para makumpleto ang proyektong ito. Ang Horizon Manila ay binubuo sa 3 isla na nahahati sa 4-kilometer long Canal Park kung saan nakapaloob ang 28 districts para sa 100,000 na mga residenteng maninirahan dito. Ilan sa mga tampok na distrito ay ang Arts and Culture District kung saan magkakaroon ng Contemporary Arts Museum, Market Square na magiging sentro ng komersyo at retail sa lugar at Villa District, ang unang community district na may paaralan, simbahan, aklatan, skate park at esports arena. May 83 hektarya na nakalaan para sa green spaces at 34 hektarya naman para sa lungsod. Inaasahang lilikha ito ng 400,000 job opportunities na magpapalakas sa ating ekonomiya. Upang mapadali at maging mas convenient ang transportasyon, planong magtatag ng monorail system na magkokonekta sa mga isla at sa mainland Manila. Isang modernong lungsod na pinagsama ang kalikasan, sining at teknolohiya. Ito ang pangarap ng Horizon Manila. Sa mabilis na urbanisasyon ng Metro Manila, ang reclamation projects ay isang epektibong solusyon upang mapalawak ang ating lungsod nang hindi kailangang pumasok sa existing urban areas. Nakikita ito ng ilan bilang isang kinakailangang hakbang upang mapaunlad ang ating ekonomiya, makapagbigay ng trabaho sa mga tao at mag-alok ng modernong tirahan sa lumalaking populasyon. Sa kabilang banda, bagamat marami ang pabor dito, hindi rin mapipigilan pagmulan ito ng mga agam-agam, lalo na sa magiging epekto ng reclamation sa kapaligiran. May ilang grupo tulad na lang ng mga natural scientists, environmentalists, cultural advocates, mga simbahan, mga mangingisda, mga residente, at iba pa ang nagprotesta at hindi sang-ayon sa ngayon sa mga nasabing reclamation projects. Ilan sa mga dahilan nito ay ang food security, livelihood ng mga residente at ang malaking impact sa marine habitat. Ayon pa sa Oceana, isang non-profit ocean conservation organization, ang reclamation projects na ito ay di umano isang illegal dump and fill activity na sadyang nakasisira at inilarawan nila ito bilang isang irreversible form of environmental degradation.
Alam naman ng nakararami na kilala ang Manila Bay bilang sagana ito sa sardines fish. Subalit ayon sa mga profesional, maaaring makaapekto ito sa populasyon at habitat ng mga isda at sa iba pang lamang dagat kapag malagay sa panganib ang marine ecosystem sa Manila Bay dahil sa isinasagawang reclamation. Sa inyong opinyon, pabor ka ba o hindi ka pabor sa reclamation projects na ito? Bakit o bakit hindi? At kung pabor ka naman, alin sa mga proyektong ito ang pinakakapanapanabik at may pinakamalaking potensyal para sa pag-unlad ng bansa? I-share mo na yan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang pindutin ang like button upang magsilbing signal sa amin na interesado kayo na i-cover natin ang iba pang related topics. At kung may karagdagan kayong impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic, ay mag-comment lamang sa ibaba. At dyan na muna magtatapos ang ating video. Muli, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na may kapupulutan ng kaalaman. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.